Pong mapagpalang umaga po sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa pag-aaral po ng salita ng Diyos sa aklat po ng Deuteronomy chapter 32 verses 44 to 47. Ang sabi po ng verse 44, ito nga ang inawit ni na Moses at Josue sa harapan ng mga Israelita. Pagkatapos bigkasin ni Moses ang lahat ng ito sa harap ng buong bayan ng Israel, sinabi niya, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Verse 47, mahalaga ang mga salitang ito sapagat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Jordan. Ang Diyos ang siyang magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo ay sandaling yumuko at manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo at sa pagigipisan po ng Banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan, patuloy po naming pinupuri at sinasamba at dinadakila ang iyong dakilang pangalan sapagat tunay nga po ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan. Ito, O Diyos, ang aming pong patuloy na nararanasan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, at minsan pa po naming idinudulog sa iyo ang aming mga puso, ang aming pong mga isipan. Patawarin mo po kami sa aming pong mga pagkukulang, sa aming pong mga pagkakasala. Linisin mo po kami na iyong banal at makapangyarihang dugo upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, na tumanggap ng iyong masaganang habag at biyaya sa oras na ito. Inaangkin po namin, Panginoon, ang kapuspusan ng iyong kapangyarihan, maging ang tunay na pagpapatawad mo, Panginoon, sa lahat po ng aming pong mga kalikuan at muli mong pagbibihis sa amin na yung damit ng katwiran. Patuloy po ito, Panginoon, na ibalabal sa amin ang damit ng katwiran at kabanalan mo upang kaming lahat, Panginoon, sa iyong mga salita ay patuloy, Panginoon, na mapagpala at matanggap namin ito, Panginoon, ng mayroong lubos sa kapangyarihan sa aming mga buhay. Basbasan mo at pagpalain ang iyong mga salita, pagpalain mo ang iyong lingkod, pagpalain mo ang lahat ng maaabot, Panginoon, ng tinig na ito sa mga nakikiisa, Panginoon. Lord, sa iyong gawain sa umagang ito ay patuloy, Panginoon, na mapagpala at maabot ang bawat isa. Dinideklara ko, Diyos, ang iyong malayang pagkilos, ang iyong pagsama at paggabay at patnubay, Panginoon, Lord God, sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon. We declare that Jesus Christ is Lord over our lives. We declare and decree that Jesus Christ is Lord over our family. We declare and decree that Jesus Christ is Lord over JIL Church San Leonardo, over Nueva Ecija, over the Philippines, over JIL Church Worldwide, sa pangunguna po ng aming Spiritual Director, Bishop Brother Eddie Villanueva, O God. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sa atin pong mga buhay, pwede po ba nating maiwasan po na tayo ay tumanda? Can we avoid growing old? Isang araw po darating sa buhay po nating lahat ang pagtanda. Aging will overtake us and our bodies will also shut down. Hindi natin maaring pigilan po ang pagtanda nating lahat. Mararanasan at mararanasan po natin, lalo na po ang panghihina ng ating katawan, ang ating katawang lupa. Maranasan natin ang pag-shutdown po nito. Iba't ibang mga karamdaman ang mararanasan. Kaya po sa ganitong sitwasyon at mga bagay po na pwede po nating maranasan, ano kaya ang posible po na maging attitude po ng bawat isa sa atin?
marami po ang mga tao na nasa katandaan. Nagkakaroon po sila ng bitterness sa kanilang mga buhay. Kasi po hindi na maaaring ibalik yung kapanahunan ng kabataan. Kaya yung ating pong pag-aaralan po ngayon, a bitter attitude. What is then is preventable. Kung hindi po natin maaring pigilan po ang pagtanda natin, ano nga po ba ang pwede po natin i-prevent? May iwasan po natin sa ating mga buhay. It is our attitude of bitterness and the regrets as we all grow older. Ang sabi po ng Panginoon in Deuteronomy chapter 32 verses 46 to 47, set your hearts on all the words which I testify among you today. It is your life. Kaya nga po ang bilin po ni Moses, mahigpit na bilin po sa mga Israelita, sapagkat alam ni Moses darating ang panahon at punto ng kanyang buhay, lilipas at papanaw po si Moses sa mundo. Kaya ito po ay kanyang itinatagubilin sa mga Israelita. Ang sabi niya sa verse 46, sinabi niya, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Mahalaga ang mga salitang ito sapagat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kaya sa letter B, kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa kabilang lupain na sasakupin ninyo sa Jordan. Kapag ang salita po ng Diyos ay naitanim na sa ating puso at isipan, hindi lang siguro yung pagdating ng panahon na tayo po ay tumanda, hindi lang sa panahon ng ating katawang lupa ay mag-shutdown, kundi even po sa mga sitwasyong hindi po maganda. Ang bitterness po, ang kapaitan, yung ugali na kung saan po ay nakikita na hindi maganda, lalo na kapag ang sitwasyon din na mayroon po tayo ay hindi rin maganda. Kaya para ito po ay maiwasan sa buhay natin, ang salita ng Panginoon, yan po ang nagbibigay daan upang sa karanasang hindi na maganda na ating nararanasan ay magiging positibo at hindi maging bitter ang ating mga attitude na harapin po natin ito. Kaya tingnan po natin ang buhay ni Moses. Kaya ganoon na lamang po yung kanya pong tagubilin po sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos ay mahalaga upang mapanatili po natin yung magandang ugali pa rin sa pagharap natin sa isang sitwasyon na hindi natin kayang pigilan na dumating sa ating mga buhay. Sa kanyang edad po na 120 years old, umarap siya sa harapan ng mga Israelita bago sila tumawid sa Ilog Jordan upang sila po ay pumasok doon po sa lupang pangako. Pero alam po natin, kaya ganun po ang tagubilin ni Moses, dahil alam niya hindi siya makakasama na tumawid doon po sa Ilog Jordan kasama ang mga Israelita. Alam niya sa kanyang sarili, hindi siya makakapasok sa lupang pangako ng ating Panginoon. He could not go with them because he had disobeyed the Lord when, in anger, he struck the rock in the wilderness. Ito po ang sabi po ng Numbers chapter 20, verse 12.
But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I give them. Sabi niya sa Bilang 20 verse 12, meron pong pagsuway na ginawa po si Moses at saka si Aaron. Kaya in chapter 20 verse 12, ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moses at Aaron, sabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipapakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo magdadala sa bayang ito sa lupang ibibigay ko sa kanila. Mga magulang ko at mga kapatid, ang pagiging bitter po natin sa buhay natin ay nagdadala po ito sa atin ng kapahamakan. Nagdadala po ito sa atin ng hindi magandang sitwasyon sa ating pong hinaharap. Dahil kapag bitter po tayo, lahat po ng ating gagawin, maaaring ang resulta po nito ay bitter din. Dahil sa galit po ni Moses, hindi niya po nasunod yung bilin po ni Yahweh sa kanya. Ang sabi ng Panginoon ni Yahweh kay Moses, sinabi ni Yahweh kay Moses, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaba ng tipan at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Ano po ang ginawa ni Moses? Ano ang ginawa ni Moses? Nandun po ba ang kanyang pagsunod doon po sa tagubilin ni Yahweh sa kanya? Marahil po sa galit, sa inis ni Moses sa mga Israelita, sa sobrang tigas ng ulo, sa sobrang pasaway, imbis na masunod ni Moses ang sinabi, yung instruction ni Yahweh sa kanya, nasa harap ng kaba ng tipan, pagdating doon ay magsalita lang siya doon sa bato at lalabas. Kaya sabi sa verse 9, kinuha nga ni Moses ang tungkod mula sa kaba ng tipan, tinipon ni na Moses at Aaron sa harapan ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapanghimagsik. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Dahil sa tindi po ng galit ni Moses, yung glory na dapat po ay sa Panginoon ay sa kanila. Kaya sabi niya, gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa balong ito? Alam po nating lahat, walang kapangyarihan si Moses. Nagkaroon lamang po siya ng kakayahan na gawin ito dahil po sa Diyos na sumasa kanya. Kaya yung kanya pong bitter attitude na ito ay nagdulot po sa kanya ng isang hindi maganda. Ang siya po ay hindi makarating sa lupang pangako ng ating Diyos. How easily Moses could have slipped into a self-pitying and resentful frame of mind had he not borne the burdens of a stubborn and stiff-necked people for 40 years.
Maari pong masyado ng apektado si Moses sa katigasan po ng ulo ng mga Israelita. Sa loob po ng 40 years, kasama niya ang mga masuwayin, matitigas ang ulo, mareklamo. But at the end of the journey, papasok na lang doon po sa lupang pangako. Nagkaroon pa po ng problema si Moses at saka si Aaron. Kung ating titingnan po, parang nababaliwala yung kanyang hirap, yung kanyang pagod. Nasa lahat ng pagkakataon, yung sa lahat ng kanyang sakripisyo, na pangunahan po ang mga Israelita upang dalhin po dun sa lupang pangako ng Panginoon. Ito po ay nababaliwala dahil lamang po sa kanyang nararamdaman, doon po sa kanyang bitter attitude na ipinakita niya sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming tao, doon po sa mga Israelita. Ano man po ang inuutos sa atin ng Diyos, kailangan hindi po ito mababago po ng sitwasyon at pagkakataon ng ating buhay. Ang mahalaga po doon ay ang masunod natin yung pong instruction ng Panginoon sa bawat isa. Alam ng Diyos, hindi po madali na dalhin, pangunahan ang lahi ng mga Israelita, ang puro reklamo, puro pagsuway, puro katigasan ng ulo. Kaya po nais ng Panginoon na maitanim po sa ating mga puso at isipan ano man po ang maaari nating kakaharapin sa ating mga buhay. Ang mahalaga po ay manatili pa rin tayo nasusunod po sa instruction ng ating Diyos. Malinaw pa rin ang ating kaisipan, lalo na po sa pagsunod sa ibig at nais po ng Panginoon na gawin po nating lahat. Nasa harapan po ng maraming tao, makita pa rin sa atin yung ating humility, yung ating humbleness, yung ating obedience, yung ating pong passionate love for God, love and compassion for others. Hindi po natin maiiwasan, lalo na po sa atin po na merong mga hinawakan, may mga pagkakataon na nagdaramdam ka, may mga pagkakataon na nasasaktan na yung kalooban kapag merong hindi susunod, na kung saan yung instruction din naman ay hindi naman sarili nating instruction. Pero at the end of the day, marirealize pa rin po natin na ang pagsunod po ay hindi isang kawalan. Ito po ay magdudulot sa atin ng pakinabang. Ito po ay magdudulot sa atin ng isang napakagandang panahon, pagkakataon, opportunity sa bawat isa upang maranasan po natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po gano'n na lang ang tagubilin ni Moses sa mga Israelita. Kapag nawala sa atin kasi ang salita ng Diyos sa ating mga puso, sa ating isipan, maaari po na tayo ay malayo doon po sa instruction po ng ating Diyos. Set your heart on all the words which I testify among you today. Mahalaga po ang tunay na pagsunod dahil ang karanasan ng ating mga ninuno ay maaari din po maging karanasan po natin.
walang sumunod sa Diyos na napahamak. Kapag tayo po ay tunay na sumusunod sa Kanyang kalooban sa ating mga buhay, mararamdaman po natin at mararanasan yung inam at ganda ng buhay, bunga ng ating pong pagsunod sa Kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Hindi maaring patagalin ng Panginoon yung ating pong mga karanasang hindi maganda sa ating mga buhay. Kung paanong hindi mapipigilan hindi mapipigilan yung pagtanda natin. Pero ang tiyak na kaparusahan at kapahamakan, maaari po natin ito na mapipigilan kapag ang bawat salita ng Diyos na naitanim sa ating mga puso at sa ating mga isipan ay tunay po na ito ay naisa sa pamuhay po nating lahat. Lahat po tayo ay dadalhin ng Panginoon sa lupang pangako na ibinigay na po niya sa atin more than 2,000 years ago, sa kapangyarihan po ng ginawa ni Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Sa kanya pong huling yugto ng kanyang buhay, sa buhay po ni Moses, parang nakapanghinayang po, parang hindi sulit yung kanyang pagtitiis, yung kanyang pong pagsunod na ginawa sa harapan po ng ating Diyos, na ang dulo lang pala nito ay hindi makamtan yung pangako ng Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, sinabi niya, marapat lamang po na ito ay tutuhanan natin itong sundin sa ating pong mga buhay. Kaya po ang sabi ng Deuteronomy chapter 32 and verses 1 to 4, sabi po sa 32, 1 to 4, pakinggan mo langit ang aking sasabihin. Unawain mo lupa ang aking bibigkasin. Pumatak nawang gaya ng ulan ang aking ituturo. Ang salita ko naway tulad ng hamog na namumuo. Upang halamay, diligan at damo ay tumubo. Sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin. Ang kanyang pangalan ay inyong dakilain. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya'y walang kapintasan. Mga pasya niya'y pawang makatarungan, siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Napakaganda pa rin po ng attitude ni Moses. Naging bitter lang po siya sa kanyang attitude sa harapan po ng mga matitigas na mga ulo ng mga Israelita, as a reaction po, bilang reaksyon ng kanilang mga ugali na hindi maganda. Pero sa kanya pong pagharap doon po sa pasya ng Diyos na hindi siya makakarating doon sa lupang pangako, ang nakita pa rin ni Moses yung kagandahang loob ng Diyos, yung kanyang pagiging makatarungan. Tunay na ina-acknowledge ni Moses, si Yahweh ang Diyos na tinabuhay ay isang batong tanggulan. Kapag tayo po ay nagtiwala at tunay po na nagpapasakop sa ating Diyos, mararanasan po natin yung kanyang tutuhan ng pagkilos sa buhay po natin na ito. Ang bato na hindi kayang tinagin, batong matibay na siyang tanggulan po ng bawat isa. Sa kanya lamang po tayo mangungubli.
Sa Kanya lamang po tayo magpapasakop sapagkat Siya'y makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi po sa verses 45 to 47, yung nga pong sabi kanina, sa bawat isa sa atin, yung salita pa rin ng Diyos. Walang dapat na i-miss. Walang dapat po na hindi susundin sa mga salita ng Diyos. Kitang-kita ni Moses ang kahalagahan po ng bawat salita ng Diyos. Every single word of God, even a single promise ng Panginoon sa bawat isa sa atin, napakahalaga ito. Kailangan po natin itong angkinin, i-claim sa buhay po natin, pahalagahan po natin ito sa ating pong mga buhay. Really, it is our life. And as we grow older, we can dwell on the failures and hardships of our pasts. As we grow older, we can dwell. Pwede po kasi pag tayo po ay tumanda na sa buhay natin na ito, pwede po tayo na mag-dwell po sa mga kabiguan na mayroon po tayo at mga kahirapan sa buhay sa ating nakaraan, nakalipas. Marami po ng mga matatanda na ulit-ulit, laging long playing, laging sinasabi po yung mga nakaraan, nakalipas ng mga karanasan, lalo na po yung mga hindi magandang karanasan ng kanilang mga buhay. Paulit-ulit po na inaalala ng mga matatanda po natin, ang mga tao po na ganoon, na ang lagi nilang naiisip, lagi nilang napagbubulay-bulayan sa kanyang buhay ay yung kapaitan, yung karanasang hindi maganda. Yun po yung mga tao na hindi po tunay na naka-move on sa kanyang mapapait na karanasan sa buhay. Wala pong pipigil sa atin. It is really our choice na tayo po ay mag-dwell sa ganoong kalalagayan po ng buhay natin. Pero tayo po ay laging binibigyan ng Diyos ang pagkakataon. It is really our choice na pumili tayo. Kaya dapat mas piliin po natin ang maging masaya sa ating mga buhay. Sa pamamagitan po ng pag-alaala natin sa lahat ng kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Sa mga panahon po na tayo ay nasa karamdaman, ano po ang ginawa ng Panginoon sa karamdaman meron tayo? Di ba natin pwedeng alalahanin yung himala ng kagalingang ibinigay sa atin ng Diyos? Sa panahon po na tayo ay walang-wala at kung minsan po ay hindi mo na alam kung saan ka susunod, hindi mo na alam kung kanino ka lalapit, na hindi mo alam kung paano mo ito mabigyan ng solusyon sa buhay mo, and yet ipinaranas sa atin ng Diyos yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan, yung kanyang habag, yung kanyang biyaya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Nasa gitna po ng ating kagulumihanan, sa gitna po ng ating kawalan sa ating mga buhay, ang ipinaranas pa rin sa atin ng Diyos yung kanya pong hindi kayang masukat na biyaya dahil sa kanyang kadakilaan po ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hindi ba natin pwedeng isip-isipin, pagbulay-bulayan po natin sa yung mga bagay po na ginawa ng Panginoon sa panahon na tayo po ay lumakad sa kadiliman ng ating buhay? Ang liwanag po ng salita ng Diyos, ito ang tunay na tumatanglaw nito sa ating mga landas. Hindi ba natin pwedeng balikan yung mga ginawa ng Panginoon na tayo po ay
hanguin niya mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Hindi ba natin pwedeng alalahanin yung ginawa ng Panginoon, bagamat hindi po magandang, iba po hindi magandang karanasan para lang makilala ang Diyos sa kanyang buhay. Di ba natin pwedeng alalahanin kung paano tayo nakasumpong at tayo'y nasumpungan ng Diyos sa isang lugmok na kalalagayan at binigyan ng isang napakagandang kalalagayan, the right position sa buhay po natin bilang kanyang mga anak. Walang dahilan po sa ating buhay na tayo ay manatili sa kung anumang bitterness sa buhay po natin. Okay lang sana kung maging katulad po tayo ng pakinabang ng isang ampalaya. Alam natin ang ampalaya po ay napakapait nito ang lasa. Pero yung kanyang kapaitan na ito ay nagdudulot po ng magandang pakinabang. Nagbibigay ito ng kalusugan po, kagalingan, lalo na sa mga tao po na mayroong mga sakit sa diabetes, yung mga matataas ang sugar level. Okay lang sana kung ang buhay natin ay katulad po in our bitterness in our lives, in our bitterness and attitude, ay magbigay ito ng tunay na pakinabang katulad po ng ampalaya na ito. Pero alam po nating lahat, bitter ang attitude natin, hindi pwede pong hindi ito magre-reflect sa kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo gumawa. Kaya po ang gamot po ng bitterness na ito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Si Jesus po sa kanya pong karanasan, sa kanyang earthly ministry, walang panahon, walang pagkakataon po na ang ating Panginoon Kristo ay hindi napagod sa kanya pong mga ginagawa just to obey the will of God the Father sa magitan po ng kanyang buhay na ito. Pero hindi po kailanman naging bitter ang attitude ni Jesus, lalo na po nung panahon na siya po ay ipapako doon sa krus ng Kalbaryo, na hindi lang basta siya ipapako agad doon po sa krus ng Kalbaryo, kundi kailangan pa niyang maranasan po na siya'y hagupitin at matanggap niya yung 39 major yung stripes, yung 39 lashes, yung mga sugat na kanyang tinamo. Na ang ibig sabihin po noon ay sa magitan ng kanyang tinamo ng mga sugat, latay, yung 39 lashes na ito ay magbibigay at nagbigay po sa atin ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Kaya po walang dahilan talaga na tayo po ay manatiling bitter po sa ating mga buhay. Kung ang COVID-19 ay wala pang eksaktong gamot na na-discover, sa lahat po ng uri at klase po ng karamdaman, mga kapaitan po sa buhay natin, more than 2,000 years ago, ibinigay na po sa atin ng Diyos ang gamot nito. For us not to be bitter in our attitude, we need the Word of God, because the Word of God is the Lord Jesus Christ. Jesus Christ set
as a good example sa isang hindi magandang sitwasyon na kanyang naranasan. Nagagalak pa rin ang kanyang puso na gawin, sundin, tuparin ang kalooban ng Ama sa pamamagitan po ng kanyang buhay. We can remember God's faithfulness. Masasabi natin ang Diyos natin ay tapat. Kailanman ang Diyos natin ay naging tapat po sa buhay po natin. Mula na tayo po isilang sa mundong ito, hanggang ngayon sa kasalukuyan, o sa mga iilan po na ang kanilang mga buhok ay naging puti na ibig sabihin po sign of old age. Pero ang Panginoon, nananatili po ito na tapat sa ating mga buhay. Wala pong makapagsasabi po ng Diyos ay hindi naging tapat po sa atin. Hindi po natin kailanman mararanasan ang katapatan ng Diyos kapag tayo po ay lalayo sa kanyang mga salita. We need to heed the word of God. Kaya po sa ating pagbulay-bulay ng kanyang salita, mahalaga po na makuha natin yung mensahe po ng Diyos sa ating lahat. Mahalaga po na marinig natin yung mga pangako ng Diyos. Mahalaga po na marinig po natin ano ang utos ng Panginoon sa bawat isa. Ano ang dapat natin na ihid po natin, yung mga babala sa buhay po natin. Malinaw po dito po sa Deuteronomy chapter 32 verses 44 to 47. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang mensahe po, ang salita ng Diyos ay buhay. At ang pangako ng ating Panginoon, yung ating pong pagkakaroon po ng mahabang buhay, yung tayo po ay maging victorious sa ating pong journey, sa ating mga buhay. Mararanasan lamang po natin ito kapag andun po yung ating total obedience to the Word of God. Huwag na po nating hayaan na ang karanasan na mayroon po si Moses at si Aaron ay maranasan pa natin lahat. Yung hindi natin marating yung lupang pangako ng Diyos. Dahil bago tayo makapasok doon sa lupang pangako ng Diyos ay naparusahan tayo dahil sa ating pagsuway sa Kanya. Always desire to obey God sa ating mga buhay. Kung sinasabi po natin, sabi ng Numbers, kung tayo man ay tapat, ang Diyos ay higit po na matapat sa ating mga buhay. We need to accept His discipline. Kung sa ating pong mga failures because of our disobedience, kung meron man pong pagdidisiplina ang Panginoon sa atin, kailangan tayo po ay tanggapin po natin ang pagdidisiplina po ng Diyos. Matuwa po tayo at magalak kapag merong ini-impose ang Panginoon na discipline sa ating pong mga buhay. Ibig sabihin po niyan, mahal po tayo ng Diyos. Ibig sabihin po niyan, gusto ng Panginoon na tayo po ay makarating doon po sa lupang pangako na inihanda ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Let us all keep looking to the future in faith. Ang tuon ng ating pong mga mata, ng ating pananampalataya, ay yung sa hinaharap na punong-puno ng masasagana at mga mapubuting mga bagay na inihanda ng Panginoon sa ating lahat. It is the only way to avoid a bitter attitude if we look. Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2.
look unto Jesus, the author, perfecter, the finisher of our faith. Kasi naniniwala po tayo sa kapangyarihan po ng salita ng Diyos. Once ang salita ng Diyos ay nagpahayag ng mensahe sa kaibuturan ng ating puso maging sa ating mga kaluluwa, hindi pwede po na hindi ito magdadala ng pakinabang sa ating mga buhay kapag ito po ay susundin natin ang salita ng Diyos. Tunay na mayroong pakinabang ang pagsunod at pagkilala sa salita ng Diyos sa ating mga buhay. Let us continually remember that we cannot avoid growing old, yes, but we can avoid growing cold. Maiwasan po natin na tayo po ay maging malamig sa harapan ng ating Diyos. Ang karanasan po ng marami yung kung pagkakaroon ng paglamig sa pananampalataya, yung sobra po na apektado sa karanasang hindi maganda sa kanyang buhay. Lalo na po sa gitna ng hindi magandang sitwasyon, ang laging pinagbubulay-bulayan, yung kapaitan, yung kawalan, yung lugmok na kalalagayan, yung negatibong karanasan. Yes, magdadala po ito sa atin ng pagiging malamig sa ating pananampalataya sa Diyos. Kung kailan po tayo nakakaranas ng hindi maganda sa buhay po natin, the more lalo po na maging on fire ang ating faith sa ating Panginoon. Maging on fire po tayo sa ating pagkilala sa Diyos. Yung pong ating paghahangad nasa gitna po ng sitwasyon ng buhay ay yung hangarin natin na masunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Doon po magkakaroon po tayo ng agaran ng kapayapaan sa kaibuturan ng ating mga puso, at ito po ay ipaparana sa atin ng Panginoon yung kapayapaan, ang kaaliwan, na kung saan po ay magbibigay daan upang tayo po ay lalong higit na maging joyful po sa pagharap po natin sa mga hamon po ng buhay ng bawat isa. Kaya po ang salita ng Panginoon, never po na ito ay nawawalan po ng kabuluhan sa buhay po natin. Mananatili po ang kapangyarihan nito sa lahat po na kumilala po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na isang Panginoon na maging sa kaloob-looban po ng bawat isa sa atin ay mailagak ng Panginoon yung joy, yung peace, yung gladness, at higit sa lahat po yung pananampalatayang hindi kayang tinagin po sa anumang hamon at sitwasyon ng ating mga buhay. Mananatili po ng Diyos ay kasakasama po natin lahat, dahil sa presensya po ng Panginoon, kaya niya po ito na gawing mabuti ang karanasan na hindi maganda sa bawat isa sa atin. Sa atin po ay isang opportunity pa rin na sa isang matinding pagsubok, sa isang matinding pandemic po na pandaigdigang resulta po, pandaigdigang problema po ng mundo, yung pandemic na COVID-19. Nagdulot po ito sa atin ng isang magandang karanasan. Marami tayong nakikita
yung mga ginawa ng Panginoon sa gitna po ng pandemya, ang proteksyon ng Panginoon, ang provision ng Diyos, yung kanyang pagsama, yung kanyang paggabay, yung kanyang pagpapatnubay, yung kanyang provision sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Alam po natin, higit po na binigyan tayo ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Dahilan po sa kaluwalhatian, sa presensya ng Panginoon, na siyang patuloy nating nararanasan sa araw-araw ng ating mga buhay.